So what's up mga kabiyaya, mga kuwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At muling nagbabalik Jay Guevara TV, isang defender, reactor ng mga viral issue dito sa Philippines. At yung dating nga parang si Ray Langit. Ay, namimiss nyo, marami nakakamiss kay Ray Langit, no? Akain pala, Ray Lupa pala. O kasi may yung Ray Langit at totoong buhay may Ray Langit. Yung sa akin Ray Lupa yun. No, marami nakakamiss. Hayaan nyo kapag nakabuelo tayo. So mga kadabarkads, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito na nga. Ito na nga. Buboy Villaray umiyak at nagsabing nasasaktan daw siya sa mga pangbabatikos at pangbabash sa kanya ng mga TVJ legit supporters. Oh. Asan na ba't kayo umiyak? Eh, nung nakaraan niya, yabang nyo pa. Wala, di ba walang password sa QR code nyo? O ba't ngayon nasasaktan na kayo? Anyari? Asan na? Asan na yung yabang nyo? So yan na, bago natin ito simula, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. May nag-chat eh. Sana good news yun. Oo, yung nag-chat. Sana si attorney na yun. May pinapalakad kasi ako eh. May mga ilan ba? Tatlong tao kasi ako may basta. I-update ko na lang kayo pag okay na. No? So sa isang interview nga po daw ay itong si Buboy Villaray umiyak. Natanong po kasi daw siya doon kung nasasaktan ba daw siya sa mga sinasabi or pangbabatikos sa kanya. Sabi niya, masakit sa masakit. Wasan ni yabang nyo? Wala eh. Sabi niyo nung karaan walang sa inyo, walang QR code. Sas nga, iyak kayo. So ito muna yung video panoorin natin bago tayo doon mapunta sa mismong pinaka-interview kay Buboy Villaray. Di ito muna, pagtyagaan muna natin to. So ito yung video, panoorin nyo. Buboy Villar, hindi na napigilang maglabas ng hinaing dahil dito at hindi ang mga naging sentimiento at saloobin ng komedyanteng aktor at Eat Bulaga co-host na si Buboy Villar. Kawawa naman. Ang nenega at panghuhusga umano sa kanila bilang ang mga bagong host sa longest running noontime show ng GMA. Hindi na raw nakapagtatakang makatatanggap sila ng hindi magagandang salita dahil sa pagmamahal ng mga legit fans sa mga OG veteran host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Pero inamin nito na labi siyang nasasaktan sa mga sinasabi tungkol sa kanila. Ayon sa diretsahang pahayag nito sa isang online entertainment show kamakailan, actually po nung una talaga ang totoo niyan, oo masakit Masakit talaga. Ako yung taong walang pakialam, pero once na kapag unang-unang bungad sa'yo kaagad, parang ang bad kaagad ng morning mo. So nakakalungkot talaga siya. Pakiramdam din ni Buboy na para umanong isang taon na ang nakalipas sa isang linggong pakikipagsapalaran nila sa trabaho. Nabanggit din ito na matindi rin ang epekto ng mga natatanggap nilang batikos sa kanyang mga co-host gaya ni Betong Sumaya. Si Betong siya talaga yung maramdamin sa amin. Si Betong talaga kahit sa live nagbabasa siya. Matindi man ang sakit at lungkot na nararamdaman nila sa mga nababasang negatibong komento online, ngunit sa kabila nito ay mas nananaig pa rin umano ang kagustuhan nilang magbigay saya sa mga manonood. Nakaka-hurt lang na parang sa kabila ng magagandang sinabi sa'yo o kaya ito na lang, sa 10 ginawa mo, merong isang mali. Alam natin kung paano tayo magtrabaho, alam natin na yung gagawin natin dito ay hindi para palitan sila, kundi magbigay ka lang kung ano yung main goal mo. Host ka lang ng show, tulong at saya. Saad nito. Samantala, narito ang saloobin ng ilang netizen. Magpakatotoo, maswerte ka kasi may hanap buhay ka kahit hindi ka nakakatawa.
Noong na-meet ko sa personally ang si Buboy Villar, sobrang masayahin. Kung ano ang nakikita mo sa kanya sa television, ganun din sa personal. God bless sa'yo, idol, at sa bago mong tahanan, ang Itbulaga Tape Incorporated. Kakapalan lang ng mukha yan kung lumingon ka kay Jose at PVJ na sa kanila ka nag-umpisa, hindi mo tatanggapin yung offer na yan. Magtinda ka man ng pares buong buhay, may dignidad at respeto ka sa mga taong nakatulong sa iyo. Go lang boy, fight lang. God knows everything, huwag ka magpa-apekto sa mga perpektong tao na wala atang bahid ng kadumihan. God bless boy. Wow. Ano ang masasabi mo sa naging kampanya ng Buboy Villar? Ay, nako. Ay, hindi natawa ako doon sa isang comment yung okay lang yan. No, at least may trabaho ka kahit hindi ka nakakatawa. Alam nyo, ito. Una-una, bago nila pasukin yan, alam naman na nila na mababas sila. Tsaka ngayon, hindi nyo na kami madadala sa ano, yung mga paaway pick nyo, yung mga pa-victim na katulad niya pag ini-interview kayo. Hindi nyo na kami madadala sa mga ganyan. Noong una, naaawa pa kami sa inyo kapag binabash kayo, tapos ini-interview kayo na may paiyak-iyak pa kayo nangyayari. Naaawa-awa pa kami noon, pero ngayon wala na. Na ba? Alam niyo kung bakit? Eh sila mismo nagpapakita na bastos sila sa TVJ eh. 'Di ba? Sila mismo nagpapakita na bastos sila sa TVJ. Paano namin sila rerespetuhin? Paano hindi sila mababash? Totoo nito si Buboy Villar, pinalagpas na ng mga TVJ supporters, TVJ legit Dabarkads supporters. Yung ginawa nito na scripted, doon wala na ngang problema doon, sa totoosin lang medyo lumipas na nga yung ano eh. Lipas na yung issue eh, 'di ba? Kaso, alam niyo yung mga banat nila wala sa ano eh. Wala sa hulog, tas bumabanat sila sa TVJ. Yung una-unang banat niya, yung okay nang maging better kaysa sa maging bitter. O, 'di ba? O patama kay Henyo Master. Pangalawa, yung ginawa nilang Pepsi ni Isko. Oh, yung Pepsi ni Isko, 'di ba? Dalawa rin sila doon. O yung pangatlo ngayon, yung wala daw password sa kanila, o siya rin nagpasim. Tapos ngayon iiyak-iyak ka pag nababash ka. Ano yan? Tawa ngayon, iyak later. Ganun ba? Gusto mo magpa-rapid tulpo in action ka? Makapagtawanan ka pa doon. GME ka, ba't ka nandito sa TV5? Dahil nakakainis lang din kasi mga Kadabarkads. Pagkatapos nilang bastos-bastusin, andito Vic and Joey, tas ngayon magpapaawa pick dun sa interview. Pasimpatya ang ay nako. Pasimpatya ang loko. No? Ang lakas mahahatak ng simpatya eh. Nasasaktan ka pala, tigilan mo yung kayabangan mo. Hindi ka masasaktan. No. So ito yung video nila nung nakaraan. Ito, papanood ko ulit sa inyo pero ibang klaseng ano na to. Ibang klaseng video na. No? Ito tingnan nyo. Tingnan nyo yung ginawa nilang kabastusan sa Tito Vic and Joey dito. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo. Akala nyo wala kang ginawang mali. Kasama pa rito si Utol Chris Ulo. Sa video to na ano. Tutusin, jackpot yung mga jackpot yung mga vlogger na yung voice over lang. Tapos ang gamit na mga bosses doon kay Chris Ulo, kay Jake Magnus, kay Attorney Mike Abe, kay Tita Messi, minsan sa akin pero miminsanan lang sa akin kasi wala naman sila mapapala dito sa video ko eh. Hindi ako kasing gagaling. Ito aminado ako, hindi ako kasing gagaling nila Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi magbigay ng opinion. Pero lahat naman na sinasabi ko totoo. Ito, panoorin nyo. Moreno at Villar ng Itbulaga may patama sa kalaban na hindi ng PVJ. Ating alamin, ating tatalak. Okay, alamin na. Ito ang Start of Showbiz Authority.
kung saan pinatamaan nila ang isang segment ng EAT kung saan hinihingi nila ang password ng caller para manalo. Narito ang maikling video na aking nahagilap sa segment nilang G sa Deadly. Ano passport? Ay, QR code na kailangan ko. Ano passport? Ay, QR code na kailangan ko. Nagkaroon ng issue at reklamo ang bawat kampo. Sinasabi ng ilang netizen na wala namang nakikitang nanalo sa quick response, quick reward, hindi nila tinatawagan o nakakausap ang mga nanalo. Kailan ba tumawag ang staff or ng si Atty. Maggie doon sa nanalo? Tinawagan ng staff ng generic kay Bulaga, itong nanalo, after na ng issue. Ang mangyayari niyan, kung ako yung nanalo, iisipin ko, ano ba yan, kung di pa na-issue, hindi pa ako kontakin. Hindi nyo kayang panindigan yung title ng segment nyo, quick response, quick reward. Eh, huwag kayong maglagay ng ganyang pangalan ng segment ninyo. Ako rito, huwag kayong magpangalan ng isang segment, ng isang programa na kung saan yung title ng segment ninyo, hindi ganun ang nangyayari in reality. Ba, Tape Incorporated, mga halos so, sir ma'am. Nako, masyadong naano yung programa ninyo. Tapos magiging ganyan yung mga tauhan ninyo. Ay sus. Kakabaksak niya. Dahil may reklamo na ang mga nanalo daw ay hindi alam kung paano nila ma-claim ang kanilang panalo. At ang sinasabi naman ng ibang netizen sa segment na password case ay may dayaang nangyayari. Kasi alam na daw ng mga staff ng PAT ang number na pwedeng tawagan, pwede nila itong ma-forward sa mga kamag-anak nila o kakilala. Dahil may pagkakataon kasi na may nakatawag na agad sa numero kahit madami pang kulang. Sa isang caller nila na nanalo ng isang beses ngunit hindi sila nakahiligan ng mga hosts, kaya na-disqualify. Isang caller nila na nanalo ng isang beses, ngunit hindi sila nagkakarinigan ng mga host, kaya na-disqualified ito. Okay? Ay ito. Pero kataka-taka daw na siya ulitan nakatawag sa pangalawang pagkakataon makalipas lang ng ilang araw. Mangyayari talaga yun. Lahat ng numero kahit madami itong kulang. Okay. Yung hawak ng cellphone ang maghahatid sa inyo ng swerte. Tandaan ang password na Legit! Dabarkad ako! Pero ito na, Dabarkad, kumpletuhin na natin ang ating number. Pagtawag nyo, Dabarkad, huwag kakalimutan ang password na Legit! Dabarkad ako! Sa telepono po tayo mag-usap. Hello, password please. Hello, legit Dabarkad ako. May result. Ilan taon ka na? Tawag ako last Tuesday. Hindi ako naririnig. Buti nakabawi ka. Sa aking pananaliksik ay parehas naman ang magkabilang kampo na pinatutunayan nila na may nanalo. May ginagawa silang interview or hindi. So dito sa video na pala to, hindi ko to napanood kasi. Sinasabi dito sa video na di umano, sabi-sabi ng mga basher ng TVJ ay yung hula ng yung segment na binibira nila Isko Moreno at Buboy Villar ay parang scripted daw kasi baka daw mga kamag-anak, kasi nakakapagtaka daw bakit daw nung unang tumawag yung lalaki na yun tapos nakatawag ulit siya ng pangalawa. Ano ba naman kayo? Nangyayari talaga yan? Tapos bakit daw alam yung number? Ang dami pa daw hindi na ilalabas na number. Bakit daw nahulaan? Kung sa loto nga nahuhulaan yung number dun, dyan pa kaya? Tulonggis talaga kayo May masilip lang kayo sa TVJ no? Kasi naman dun sa quick response, ano ba yun? Dun sa QR ng fake Bulaga. Nanalo ka nga, hindi mo naman makuha prize mo. Diba? O sino mas masahol? Tsaka sasabihin ka mag-anak kakilala. Si Raulo ba kayo? Lahat ng mag-anakan ng Tito Vic and Joey mayayaman, hindi kailangan niyang ganyan, si Raulo. Okay, tuloy natin. Kung nagkakaroon naman ng dayaan dito ay kayo na ang humusga.
Paano ba manalo sa mga ito? Hinahin natin ang sa EAP ng TVJ. Ang segment na password keys ng EAP kung saan pwedeng manalo ang mga nasa bahay. Ilang number lang pala yan, no? Load ang SIM card mo at mabilis mong mahulaan at matawagan ang number na lalabas sa screen. Once na masagot ng mga hosts ang iyong tawag, ay hihingi nila ang password keys na dapat ang sagot ng caller ay legit na bardads ako, lahat pwedeng sumali at manalo basta nakatutok ka at nanonood sa TV at cellphone. Ang pantapat naman ng Itbulaga dito ay ang Quick Response Quick Reward QR Code kung saan kailangan mo naman ma-scan ang QR code na lalabas sa TV screen mo at kailangan mo mag-register ng information mo at mag-selfie sa harap ng TV habang nanonood ng Itbulaga. Ang mga nanonood lang sa TV ang may chance na manalo kasi pag nanonood ka sa cellphone ay ganito ang makikita mo. Isa ka din ba sa mga umaasang manalo dito? Ano ang opinion mo sa video ito? May pandaraya ba dito na nagaganap? Walang pandaraya na nagaganap dyan. Lalong-lalo na sa EAT. Ewan ko na lang sa Itbulaga. Ang point kasi dyan, dapat ibigay nila kung ano yung panalo nung kung ano panalo nung tao, hindi yung kung kailan na-i-vlog, kung kailan umugong yung issue, tsaka inaksyonan eh. Tapos may gana pang magparinig to sila Isko Moreno at Buboy Villar na sa kanila wala ng password. Di wow. Di wow. So ito yung video na in-interview nga si Buboy Villar. No, in-interview siya at dito may paiyak-iyak pa yung hindi punggol. No? Yung saan yan? Ito, yung Yes, shoutout po shoutout daw. Ito yung ang haba pala nito hanapin natin yung pinaka tinanong siya kung nasasaktan ba siya sa mga pambabash sa kanya ng legit Dabarkads. So yung mga Dabarkads, ito yung video, pakinggan nyo. Hello po, yan sa mga viewers po, mga kamarites, yan, shoutout po sa inyo lahat. Wow. Thank you po at chill lang kayo sa gate. Speaking of Gedli, diretsuhin ka na namin. Bakit po? Talagang nagmarka ka kasama si Yorme dyan. So, paano mo tinatanggap yan mula sa papuri hanggang sa bashing? At si-segue na ako dun sa tanong na, may script na ba daw ngayon ang mga nagpapasalamat na binibigyan nyo ng mga premyo, prizes kasi ayun nyo naririnig, nagkakamali na sila na iba ang pinapasalamatan. Diretsong tanong. Okay, una-una sa lahat gusto kong magpasalamat dahil meron kaming trabaho, no? So, sarili namin dahil meron kaming work, no? Para sa bills and family. Diba? Para kanino ka bumabangon. Diba? So, thank God dahil ako naman po yung tao na willing gawin lahat ng trabaho kung ano po ibigay sa akin, gagawin ko po yun. Hindi ko po ihindihan niya. Sino ba naman po ako para humindi sa trabaho? Si President. Hindi na po. Tapos isang blessing pa po na willing gawin lahat ng trabaho. Ibig sabihin, pati pala yung utusan ka na banata ng TBJ, willing mo rin gawin. Halupit! Na mga Dabarkads, di ba? Sabi niya, ako naman yung tao na willing lahat gawin. So, ibig sabihin, yung mga parinig po nyo pala sa TBJ, utos sa inyo yan, tapos ginagawa mo kasi willing ka nga. Kasama si Yorme sa isang segment ng G sa Gedli, which is nga yung sinasabi ni Yorme na random people, random places, diba? Random kwento. Diba hindi namin alam kung ang kwento na ito ay laylay o kwento pa nito ay may pupula. Lahat naman po yun may aral pero minsan kasi talaga meron tayong makikita mahiyain. So, ang maganda lang po sa G sa Gedli, pwede kaming mag-next ulit, diba? Para meron kaming chance ang ibang manalo naman. So, ito po yung maganda sa Gedli, yung maraming chance manalo. At maraming mabibigyan ng... Ang tinatanong, ang layo ng sagot mo. May tinatanong sa'yo Ano yung tanong sa kanya? Ito, pakinggan natin. Pakinggan nyo Diba? Para ito na ito ay laylay, sama si Yorme. Willing gawin lang ng work, no? Ayun yung naririnig na dun sa tanong na, may script na ba daw ngayon ang mga nagpapasalamat na binibigyan nyo ng mga premyo, prizes kasi ayun yung naririnig, nagkakamali na sila na iba ang pinapasalamatan. Diretsong tanong.
Yan na, ayun yung tanong. Ano ba yung tanong ng host na to or yung pinaka nagtatanong kay Buboy Velar? Natatandaan yung content natin nung nakaraan, yung sa may placard nila na thank you Prinsipe Sedi at Isko Moreno. Yun yung tanong. Layo na ng sinabi niya. Okay, una-una sa lahat gusto kong magpasalamat dahil meron kaming trabaho. No? Layo na. Sarili namin dahil meron kaming work no? Para sa bills and family. Diba? Para kanino ka bumabangon. Diba? So thank God dahil ako naman po yung tao na ang layo ng sagot. Lahat ng trabaho ko ano po ibigay sa akin, gagawin ko po yun. Hindi ko po hihindihan niya. Sino ba naman po ako para humigil sa trabaho? Prinsipe Sedi. Hindi na po. Tapos isang blessing pa po na makasama si Yorme sa isang segment ng G Sagedli, which is nga yung sinasabi ni Yorme na random people, random places. Ang layo na ng sagot. Random kwento. Diba hindi namin alam kung ang kwento na to ay laylay o kwento ba nito ay may pupula. Lahat naman po yun may aral pero minsan kasi talaga meron tayong may... Alam namin yun pero layo na sagot mo. So, ang maganda lang po sa G Sagedli, pwede kaming mag-next ulit. Diba? Para meron kaming chance ang ibang manalo naman. Layo na ito po yung maganda sa Gedli, yung maraming chance manalo at maraming mabibigyan tulong at saya. So pagdating naman po dun sa may script, feeling ko po importante naman po ata talaga na meron po tayong skills lalo na po kapag meron tayong commercial. Correct. So yun po yung kailangan namin iangat. Ano po yung mga kailangan namin iangat? Ay, commercial daw! Hindi naman commercial, hindi naman para sa commercial yun sige, ano natin, tuloy natin. Po yung intro skills. Wala namang masama ron, di ba? Yun po yung pinaka-importante. Pero the rest po nun, it's random. It's raw. At least yan naman Marites from Buboy. Totoo. May follow-up lang doon. Kasi parang ang dating lang sa iba, parang, hindi authentic. Ay, kasi natakot na sila na baka iba na naman ang mabanggit. Ganun. Feeling naman po namin, hindi naman po. Kasi sa amin naman po. Hindi na. Hindi naman daw, pero tinatanggalan nyo ng mic yung mga taong binabanggit ang Tito Vic and Joey. Hindi naman po. Ay, nako. Para daw sa advertisement. Para pala sa advertisement, sa sponsor yung Salamat Itbulaga, Isko Moreno and Prinsipe Sedi. Parang kahit anong gawin kong i-connect, kahit anong gawin kong kalkula sa utak ko, parang wala layo, ang layo. Paano nangyari yun, Buboy Velar? Ay, nako. Tulad namin niyon, dalawa lang po kami nasa field, the rest yung mga staff. So, para sa amin, hindi na po namin kailangan intindihin kung sino po yung papasalamatan ng tao. Marinig lang po namin ang pasalamat sa Diyos. Okay na po kami din. Kasi kung ikaw po napapasalamat sa Diyos, marinig lang po namin ang tito, tinatanggalan na po namin ng mic. Dapat ganun yung sinabi mo. Hindi yung narinig lang po namin yung salitang Diyos. Okay na po sa amin. Grabe kasi nungaling tong taong to, no? Tapos yung mga nag-i-interview, naku ako nag-i-interview dyan, durog sa akin yan. Nakita namin, napanood namin, tinanggalan mo ng mic yung matanda. Ano masasabi mo dun? Dahil binanggit niya ang Tito Vic and Joey, ba't mo tinanggalan ng mic? Kung ganyan pala yung pananaw mo. Na kapag pag sinabi na ng nanalo or ng contestant na salamat sa Diyos, okay na sa inyo, ba't yung tinanggalan ng mic yung matanda? Kasi meron kaming trabaho. At yung trabaho na to, magbigay ng tulong at saya. At kayo nabiyayaan na yun. At magpasalamat kayo sa Diyos. Hindi na po sa amin, hindi na sa akin, hindi na sa tape, hindi na kay Yorme. Sa Diyos na lang. That's all and I thank you. Parang batang Yorme naman ito naririnig ko. Alam mo, sabihin ko nga, medyo na-imbibe mo na yata si Yorme. Hindi po talaga. Ano po, ang maganda po kasi talaga, yung maganda po sa Raw, yung mga pumapasok na knowledge po sa inyo, raw din po talaga. Organic. So wala ka pong takot na sabihin kung ano yung nangyayari sa loob. Kasi
Nakikita tutusin mo. po ninyo ha. Kung tutusin po ninyo. Total na sa social media naman po ako. Nagbablog ako. Kaya ko pong i-clout lahat yan eh. Kaya kong i-jump lahat yan. Pero ngayon, mas alam ko yung nangyayari, hindi ko kailangan magsalita. Kasi mas alam ko yung nangyayari. Hindi mo kailangan magsalita kasi mapapahiya ka lang. Yun ang katotohanan dyan, Buboy Bilar. Totoo sa pag sa oras na magsalita ka, papahiya ka lang, iiyak ka lang. Hindi porket artista, vlogger ka, kakayanin mo yung mga vlogger na mga katulad namin. Halimbawa, nilinaw mo yung mga ganyang issue na yan, barag ka dyan lalo. Porket juice. Dinamay nyo na naman yun eh. Salamat na lang kami kasi pag nagpa-thank you yung mga tao sa Diyos, kontento na kami yun. Paaway. Alam ko na lahat kami, staff and crew, host, nasa intact kami lahat, masaya kami lahat. Kailangan namin sabihin. Ano, may kontrata ka na. Toy! Yan! Yan! Diyan. Ano? Siyempre si Yorme, nasaksihan namin si Yorme tsaka yung ibang siguro sa mga Paulo. ganyang usapan, siguro baka tape na po ang maglalabas yan. Okay. Siguro wala na ako sa tamang posisyon para magsalita niya. Siguro, Sabihin mo, ikaw na dapat po. yan tape na po siguro. Ikaw na makakasagot kung pumirma ka na ng Siguro kung ako si Prinsipe Sede nagsasalita ngayon, baka nagdesisyon ako. Pero as a buboy, sila po makakapag-decide. Sige. Ano daw? Sa Prinsipe Sedi siguro makakapagsalita. Karakter lang yun ah. Ibig sabihin, mas papaniwalaan ng tao yung Prinsipe Sedi kaysa sa Buboy Bilar. Ganun ba yun? Anak ng, ay, nako talaga. Respeto natin Pero yan. happy ka sa binibigay sa yung talent fees, exposure mo. Oo naman. Yung binigay po sa akin, actually, marami po sa inyo tumanggi, marami po sa Oo nga. marami sa inyo tumanggap, di ba? Di ba? Pero para sa atin, bilang isang actor, bilang isang nasa entertainment po tayo, alam natin kung paano tayo magtrabaho, alam natin na yung gagawin natin dito ay hindi para palitan sila, no? Hindi magbigay ka lang. Ano yung main goal mo ng show? Tulong at saya. Tama lang. Maibigay mo lang po yun. That's po yun eh. Bago tayo pumunta dyan. Pawa ipik ang putik. Pawa ipik eh, no? Magpasaya, tulong at magpasaya lang. Anong ginagawa niyong parinig sa TVJ? Tulong at pagpapasaya ba yun sa mga tao? Kuwang-kuha nyo kaya inis namin. Kasi alam ko marami pang pwede itanong dito eh. Kasi magkasama kayo ni Yorme, ngayon na kayo nagkasama. Yes. Kumusta? I mean, ano yung mga na-observe mo sa kanya? Ano yung natutunan mo sa kanya? Ano yung, ay, ganito pala siya. Ito pala. Tatakbo ka ba yung mayor? Alam naman na ilaglag na yan. Hindi na po, prinsipe na po ako eh. Sige, sagot. At may kadugtong yung tanong ko din sa kanya. Go. Ano nga po ulit yung ano niya? Baka paulit. Ano daw yung mga ngayon nakakasama mo daw si Kasama mo na siya. Ano yung nakilala Ito po. Mas naging chill akong tao. Mas hindi na ako na-pressure siguro sa mga bagay-bagay. Ayos. Actually. Isa lang yung parang isang tumatak talaga sinabi sa akin ni Yorme, put God first. Ayan na naman. Talaga, the rest, siya na mag-handle mo. Kung baga ibibigay na lang ni Lord tayo, dito ka yes or no ka na lang. Pero syempre, hindi po talaga siya madali, lalo na sa ganitong edad ko, para makita po siya. Thank God na araw-araw ko siya nakakasama. Araw-araw meron akong word of wisdom na naririnig sa akin. Tama na nga yan. Yan na naman yung mga Diyos eh. Anak ng teteng, word. God foods, ano nga. Lahat na lang eh. Kada interview. Yun na, dapat palagi tayong manalig sa Diyos. Palagi tayong sa Diyos. Anak ng teteng. Doon naman sa mga sinasabi niya, wala namang problema doon. No. Pero, totoo ba? Yan ang tataka namin dito. Totoo ba? Na ganyan talaga yung pananaw nyo sa buhay. Kaya na lang yun. Diyos na bahala dun. Hindi, kasi
Kayo na mismo nagpapakita sa amin kung gaano kayo kabastos, kung gaano nyo binabastos ang Tito Vic and Joey, tas ganyan sasabihin nyo ngayon. Wow, ulul. Ang galing nila magpaikot, no? Tapos yung mga nag-i-interview, bagay, talaga naman nila ilaglag yan. Sabihin, interview nyo ako, tapos binastos nyo ako sa interview ko. Pero kung ako naganda yung interview dyan, anak na nako. Sa mga Dabarkads, ano masasabi nyo sa video yun at ang ating mga napag-usapan? Comment nyo lang po dyan sa baba. Pray po yan. Always. Grabe, no? Alam mo yung iba talaga sa ano? Pagdating talaga sa showbiz, no? Plastikan talaga, no? Mas okay pa dito sa social media, Pag real talk, kaso masama dito. Pag ni-real talk mo ang isang tao, magkakaso. Pag nagsalita ka ng totoo, kakasuhan ka. No? Ganun yung nangyayari. Kaya mas okay pa talaga tutusin ng social media kaysa sa showbiz. Saka sa showbiz, ito yung pagkakaalam ko sa showbiz. Yan, magkakasama-sama kayo. Pag talikod nyo, wala na, plastikan na kayo. Katulad yan, halimbawa, Buboy Bilar, makita niyan Tito Vic and Joey, yayakap pa yan. Mag-ano pa yan, kamusta pa yan, si Jose Manalo, pag nakita ni Buboy Bilar yan, uy, Kuya Jose, iyak-iyak pa yan doon. Pero wag ka, pagdating sa ano, sabi yung mga ulululo, ganun-ganun niya sa kaloob ng van, uy, yung mga ano, Yorme, gusto mong Pepsi? Yorme, yun, Pepsi, naglalakad. Tawa siguro sila pag narinig niya pag napanood nila itong video ko. Uy, ang galing nitong vlogger na to. Ganyan na ganyan nga yung sinabi ni Isko. Tapos puro pawa, ipik ka. Akala ko makakaano na ako Bagay, di talaga nila aminin niya kasi syempre papahiya sila Pag sinabi nila na ay yung gano'n, yung board, yung ano, may signboard na pag nagpapasalamat, wala, ano yun, para hindi na tawagin ng tao yung Tito Vic and Joey. Kasi napapagalitan po kami ng boss namin Alam mo, una ko tatanong dyan, bukod doon, tatanong ko dyan, inuutusan ba kayo ng mga boss nyo? Halimbawa, na-interview ko si Buboy Bilar. Buboy Bilar, inutusan ba kayo ng mga boss nyo kapag binabanatan nyo ang TVJ? Tapos, ang dami na namang patsutsada na sasabihin niya. Sa G sa Gedli, random people, random ano po yan. At ang G sa Gedli, maganda po yan. Ang tanging hangarin lang po namin ay pagtulong. Diba, alayo? Ganun yung nangyari kanina Ang layo ng tanong, ang layo ng sagot. So mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa walang humpay na panunood sa ating YouTube. Sa ating mga video araw-araw, nag-upload tayo 3, 2. Minsan may kasamang live pero matagal na ako hindi nakapag-live. Busy kasi busy. Dami kong appointment. So, comment nyo lang po dyan sa baba kung anong masasabi nyo dyan sa mga pinagsasabi ni Buboy Bilar. Nasasaktan na daw siya sa inyo. Kaya naman kasi, wag nyo kasi saktan si Buboy. Wag nyo naman kasi saktan. Wawa naman yung bata, sinasaktan nyo. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang ulit yung video natin at Poli J. Guevara TV, isang independent reactor ng TVJ na naghahatid sa inyo ng araw-araw na balita magpatungkol sa chismisan dito sa Pilipinas. So yan, ingat mo kayo palagi and peace and bye-bye. Masaya lahat kasama, lalo na ang TVJ, kasama ang mga Dabarkads na may isang libong tuwa. Ang bubuo ng araw nyo, Tito Vic and Joey sa TVJ.
TBJ. Mga ka-Dabarkads, tara na at makisaya. Sila ang TBJ, TBJ Defender.